Bakit po tinawag na Little Alaska ng Benguet, etong Maday Menkibungan? Yun po sa weather saka sa temperature kasi yung temperature mababa, mga umabot ng 6 degrees centigrade. Saka sa hangin, mahangin dito. Pag minsan nagpo-frost. Gaano po ba kadalas yung frosting dito? Nangyayari ang frost saka mga December, January o February. Ganun. So ngayon may frosting na. Konti ngayon kasi umuulan. Nagbago konti yung panahon ngayon. Itong January umuulan. Kadalasan noon hindi umuulan sa January, puro lamig lang. Highest point, Philippine Highway System. Elevation is 7,400 feet above sea level. Kanina pa kaming nangangatog dito sa bahaging ito ng Benguet dahil nga sa grabe, mas lumamig ngayon kumpara dati nung huli nating punta dito sa Benguet. Ramdam na po natin dito yung amihan o yung mas malamig na temperatura kumpara sa ibang mga buwan dito sa Pilipinas. So nandito po pala tayo ngayon sa unang naitalang highest point dito sa Pilipinas. Bago pa man yung highest point dun sa Tinok, Ifugao, ay eto yung pinaka-popular o eto yung pinaka-mataas na bahagi ng highway system dito sa Pilipinas. At may taas po itong abot sa megit 7,400 feet above sea level. So dahil nga sa pambihirang taas na itong lugar, kaya ramdam po natin dito ang napakalamig na temperatura. Sa ngayon na medyo lumalakas na yung hanging amihan, ay talaga namang ramdam po natin dito kahit na malapit ng magtanghali, malapit ng dumit na yung araw, talaga namang sobrang lamig na itong lugar. Okay, thank you so much. Thank you po. Nice meeting you po. Thank you. Nahuli ka na. Ingat po kayo, ingat. Dito nga pala sa bahagi nito ng Benguet, nagkalat yung mga kung ano-ano mga pwedeng mabili ng mga turista. Halimbawa na lang, etong mga cactus, etong mga maliliit na halaman na pwede nyong ilagay sa kung saan man dun sa bahay. Yan, dito tayo. Sobrang mura, nasa 5 piraso sa 100 pesos, so 20 pesos each. Mapakactus, so etong mga maliliit na halaman ay ganun yung presyo. Maliban dito sa mga buhay na halaman na pwede nyong ipapasalubong, meron ding mga souvenir items na binebenta dito. Etong mga accessories, bags, at etong mga delicacies. So, dito sa highest point o sa second highest point ay ito talaga yung pinaka-popular. Etong waiting shed o view deck na pwedeng puntahan ng mga turista para makapagpa-picture dito sa napakagandang view. Tingnan nyo naman yung view, oh. Sobrang ganda ng matatanaw nating tanawin dito lang sa gilid ng kalsada. Dahil nga sa wala pang railings o walang railings itong bahaging ito ng kalsada, kaya tanaw na tanaw po natin ng klaro yung malaking bahagi na itong mga kabundukang sakop ng Benguet at ibang mga probinsya. Maging yung Mount Pulag ay kitang-kita po natin ng klaro at itong bahaging ito ng Atok ay halos nasa ulap na dahil nga sa yun, hindi na natin makita masyado yung ilang bahagi na itong bayan, ayan, lalong-lalo na yung mga nasa taas na ng kabundukan. Naalala ko tong lugar na to, dito ako nag-outro nung nakakamit natin yung 100,000 subscribers sa YouTube. Tandang-tanda ko pa noon yung saya kung paano tayo nagkaroon ng 100,000 subscribers. At hindi ko lubos akalain na babalikan natin itong lugar na to na may mahigit 1 milyong subscriber at ibang sasakyan na yung gamit.
Ilang minuto pa lang tayo nagta-travel mula nang umalis tayo dun sa sentro ng Atok at narating po natin etong bahaging ito ng kalsada na paakyat na dito sa Madaymen. So dito, makikita nyo naman na halos mabalot na ng fog o mag-zero visibility na itong dinadaanan nating kalsada. Maging itong bundok na malapit lang dito sa kinatatayuan natin ay hindi ko na makita masyado. Parang isa na lang po itong anino dahil nga sa kapal na itong fog. Ang gaganda tingnan mula sa taas, itong mga taniman. So meron pang taniman dito na dahil nga sa itim na plastic yung ibinalot sa mga plot, kaya kung titingnan natin mula sa taas ay parang solar farm. So nung nilapitan ko, yung mga plot, binalot nila ng itim na plastic at maganda yung pagkakalinya, kaya inakala ko kanina na solar farm. Yun. So dito sa side na to ng Benguet ay makikita po natin yung samut-saring taniman ng repolyo, carrots at iba pang mga root crops na hina-harvest at dinadala papunta sa La Trinidad, Baguio at iba pang mga bagsakan dito sa mga palengke ng Benguet. Matapos ang halos isang oras na travel mula sa sentro ng Atok Benguet ay narating na po natin itong sentro ng Madaymen, Kibungan dito pa rin sa probinsya ng Benguet at umambon na. Kanina lang nung umalis tayo doon sa Atok ay maganda yung panahon, pero pagdating natin dito sa Madaymen ay eto na, umambon at balot na ng fog yung mga nadaanan nating kalsada. Bakit po tinawag na Little Alaska ng Benguet, etong Madaymen, Kibungan? Yung po sa weather, saka sa temperature kasi yung temperature mababa, mga umabot ng 6 degrees centigrade. Saka sa hangin, mahangin dito, pag minsan nagpo-frost. Nabanggit na rin po yung sir yung frost. Gaano po ba kadalas yung frosting dito? Nangyayari ang frost saka mga December, January o February, ganun. So ngayon may frosting na. Konti ngayon kasi umuulan. Nagbago konti yung panahon ngayon. Itong January umuulan. Kadalasan noon hindi umuulan sa January, puro lamig lang. Tingnan nyo naman yung tanawin dito. Yung lamig pa ay parang nasa loob tayo ng isang ref. Nabanggit nga nung mga nakausap natin dito sa Madaymen na binansagan ding giant freezer etong bahaging ito ng Benguet dahil nga sa madalas mag-yelo o madalas mag-frost etong mga nakikita nyong taniman. So madami man tayong nakikita mga kabahayan, mga gusali dito sa Madaymen. Wala pa tayong nakikitang mga nagpaparenta o yung mga transient house. So yung mga napupunta dito, yung mga turista na umakyat dito sa barangay, doon na nag-overnight stay sa may Atok, which is malapit lang dito. Sabi ko na nga ba na mas malamig na ngayon kumpara kanina. So kabaliktaran dito, habang mas tumataas pa yung araw ay mas lumalamig pa itong lugar. So kung kanina nasa 15 degrees Celsius sa Atok, dito nasa 13 degrees Celsius na lang. Kakaiba yung lamig dito. Parang yung pakiramdam na pagbukas mo mismo ng freezer, yung hangin na dadampi sa'yo ay yun yung hangin na umiihip dito sa amin. Dahil nga sa matarik itong kalsada, kaya yung mga karga nung truck kanina na nakapark dito ay nagsilaglagan. Ito yung mga labanos na dala nila pataas. May gilid natin. Sayang kasi kung masasagasaan.
Kanina, dun pa lang sa baba, ay eto na yung nakikita nating bundok na halos nasa kalahati na yung ulap. Tinuloy pa rin natin sa pag-asang magkakaroon ng clearing o masisilayan natin ng klaro etong lugar na to. Pero ayun nga, base dun sa mga nakausap natin na mga farmer dito sa lugar na to, madalas talagang ganito pag halimbawa ngayong buwan. So January, February, ganito malamig yung lugar, balot ng fog at kung minsan ay umuulan. Grabe, tingnan nyo naman kung gaano kalalim o kung gaano kalaki itong mga bitak dito sa kalsada. So sa ilang oras na pag-aantay natin na mag-clearing o lumiwanag itong bahaging ito ng Benguet, bigo po tayong masilayan yung palibot ng Barangay Madaymen. Papunta na sana tayo dito sa sentro ng Bugyas, dito sa May Abatan, pero nadaanan po natin itong bahaging ito ng kalsada na minarkahan ng sinking. So maliban sa mga bitak na kalsada, ay mapapansin din po natin dito itong mga abandonadong bahay. Yan. Dito sa kabila, itong mga bahay na gawa sa semento, yung iba gawa sa light materials, ay wala nang nakatira sa ngayon. Nagsilikas na po sila dahil nga sa medyo delikado na itong bahaging ito ng tinitirahan nila. Kung titingnan po natin sa ating drone shot, etong bahaging ito ng bundok ay ito po yung parang may landslide. Makikita nyo po dito na parang may malaking kanal na nagawa dahil nga sa siguro naging daluyan to ng tubig mula sa malalakas na buhos ng ulan. Kaya yung ginagawa nila ngayon, nilalagyan na itong mga harang, mga bato na isinilid sa screen para hindi na bumaba pa etong level ng lupa. So medyo delikado din yung ginagawa nilang construction dito dahil nga sa hindi nila masabi kung anumang oras o kung kailan posibleng bumagsak itong mga bato sa taas. Bagamat hindi natin nasilayan yung ganda ng tanawin na pumapalibot sa Barangay Madaymen, ay naabutan naman natin dito sa bahaging ito ng Bakun, etong ganitong tanawin. Tingnan nyo naman. Grabe. Sobrang ganda. Kitang-kita po natin dito. Itong mga vegetable terraces, mga kabundukan, at etong mga ulap na bumabalot na sa tuktok ng bawat bundok na natatanaw natin.